natin. Kamusta po tayong lahat? Ako po pala si ng Pililia Rizal. Ngayon po, meron po tayong bagong topic, 7 ways to represent God in the workplace. 7 paraan para ipakilala po natin ang Diyos sa mga trabaho po natin. Sa karamihan po sa atin ay tayo po ay nagtatrabaho at bilang Kristiyano, lagi po nating alalahanin tayo po ay dapat maging ilaw kahit saan man po tayong lugar at lalo na po sa mga trabaho po natin. Dahil marami po tayong makakasalamuha na iba't ibang tao, iba't ibang ugali, at kailangan maging aware po tayo sa lahat ng ipapakita, ang bawat sasabihin po natin, ang bawat action po natin, at sa lahat ng ginagawa po natin sa kanya-kanya po nating mga trabaho. So, ngayon po, paano po ba natin mapapanatili o maipapakilala ang Diyos sa mga trabaho po natin? So, number 1, sabi niya po dito, excellence in work o kahusayan sa trabaho, maging mahusay sa trabaho. Sa ibang term po ay galingan mo sa pagtatrabaho, na hindi lang ito yung pwede na yan, okay na yan, kundi mag-excel po tayo sa mga trabaho po natin. Show up on time, be reliable, do your job with integrity and diligence. So, dumating tayo sa tamang oras, wag po tayong nagpapalit. Ipakita po natin na tayo po ay laging on time sa mga trabaho po natin. Maging maaasahan at gawin ang iyong trabaho ng may integridad at kasipagan. Ibig sabihin ng integridad, ito po ay may dangal or may katapatan sa pagtatrabaho po, na kahit walang nakakita po sa atin, dapat maging matapat po tayo. Ngayon po ay uso po yung mga CCTV, mga hidden camera sa mga trabaho. Pero wag po tayong umasa po doon na kailangan kong maging matapat kasi may camera na nakatapat sa akin. Kundi kahit wala pong nakatapat na camera, maging matapat po tayo. Lalong-lalo na po, tayo po ay Kristiyano. Dapat maging good example po tayo sa mga trabaho po natin, na makita po nila na tayo po yung nangunguna na nagiging matapat sa pagtatrabaho. At sabi niya nga po dito sa Colossians chapter 3 verse 23, kung tayo po ay may mga Biblia, makipagbukasan po kayo sa akin sa Colossians 3:23. Ang sabi niya po dito, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Ano man, ibig sabihin, kahit do what you're told by your earthly masters. Tayo po ay may mga boss, tayo po ay may mga Panginoon, yung maliit na P. Ibig sabihin, yan yung mga boss natin, yan yung amo natin dito sa lupa. At ang sinasabi po ng Biblia, maging matapat po tayo, hindi dahilan sa may sweldo, hindi dahilan sa nababayaran po tayo, kundi dahilan sa mahal po natin yung ginagawa po natin. For the real master for God, confident that you get paid in full when you come into your inheritance. Keep in mind, sabi niya dito, lagi po nating alalahanin, always that the ultimate master you're serving is Christ. Na lagi daw po nating iset sa isipan po natin na habang tayo po ay nagtatrabaho sa mundo pong ito, ang isipin po natin lagi, tayo po ay naglilingkod po sa Panginoong Hesus. Kaya nga sabi ng Biblia, ano man po ang iniinom natin or kinakain po natin, ano man ang ginagawa natin, ito po ay bigyan natin ng gloria, ng parangal lagi ang Diyos. Ang goal po natin ay para bigyan ng kaluguran ang Diyos sa bawat pinagtatrabahuhan po natin. Maging mindset po natin na ito po ay ginagawa natin para sa Panginoon, hindi sa tao.
Alam niyo po, close ko po dito, meron pong isang kwento. Meron po tayo dating isang manggagawa. Ngayon po, siya po ay syempre nag-start sa pagiging miyembro. Siya po ay, nung time po na yun ay nagtrabaho po siya at panandalian, iniwan niya po ang kanyang pagtatrabaho at nag-commit po siya na nag-worker po. At ngayon, after gawa po na ito, hindi lang po siya nanatiling miyembro, kundi siya po ay na-promote, na nagpastor po siya. At ngayon po, nagagamit po siya sa gawain ng Panginoon. Sa madaling salita, dumating po ang time na habang nagtatrabaho po siya, yung mga kasamahan po niya ay lagi po siyang pinag-iinitan, lagi po siyang pinagsasabihan na kapag dating ng magpa-file po siya ng leave, hindi dahilan sa personal na interest, hindi dahilan sa gusto niya lang mag-leave or magbakasyon, kundi dahilan sa pag may mga camping po, pag may mga meeting po tayo dito sa simbahan, ay gusto niya lagi po siyang present. At ngayon po, ito pong pastor po na ito, lagi po siyang pinag-iinitan ng mga katrabaho po niya, kinaiinggitan po siya, at kung ano-ano pong masasakit na salita, yung sinasabi po sa kanya, lalo na kapag nakatalikod. At meron pong isang tao po doon na nagsasabi po sa kanya, pero hindi po niya ito pinapakinggan, hindi niya po ito pinapansin, kundi nag-init yung mga katrabaho po niya. Kasi nga parang iniisip nila na parang yung favoritism po na bakit siya may opisina, bakit kami wala. Kumbaga parang kakabalik niya lang dito sa trabaho, hindi pa siya ganun regular, pero bakit nandun yung pabor sa kanya, lagi ng boss namin. Ngayon po, sa madaling salita, nagkaroon siya ng opisina, nakaseparate po siya dun sa mga kasamahan niya. Pero hindi niya po pinapansin kung ano po yung sinasabi po sa kanya. Humingi ng tawad kasi sabi po nilang ganun, bakit ang dami-dami na namin sa yung sinasabi, hindi mo man lang kami pinapatulan, hindi ka man lang anything na pwede mong sabihin kasi hindi naman totoo. Pero alam niyo po, sabi nilang ganun, yung self-control, yung kabutihang loob, yung kababaang loob, ano pa, yung pagmamahal doon sa mga kapwa niya. Kasi kilala din po siya na Kristiyano eh. Ngayon po, na-please niya yung mga tao na nakapaligid sa kanya. Bakit? Una sa lahat ay na-please niya ang Panginoon na nagpadala sa kanya doon sa trabaho niya. At purihin po ang Panginoon kasi nagkaayos-ayos po sila at nakita po nila yung Diyos sa buhay ng manggagawa na ito, ng pastor po na ito sa buhay niya. Dahilan hindi siya pumatol doon sa sinasabi nilang hindi naman katotohanan. Amen po. Kaya nga, ng Panginoong Jesus sa mga kanya-kanya po nating trabaho. At lastly po, dito po sa 1 Corinthians chapter 16, verse 14, let all that you do be done in love. Gawin po natin ito na ginagawa po natin sa Panginoon at nanggagaling po sa puso natin kasi baliwala po ang lahat ng ito kung hindi po nanggagaling sa puso po natin. Amen? Alam mo sa amin, O Diyos, hindi lang ito trabaho, Panginoon, kundi ito, O Lord, ang paraan para maipakilala ka namin, maipresent namin, Panginoon, ang karakter mo, O Diyos, sa buhay ng mga taong nakapaligid sa amin. Salamat, Lord, tulungan mo kami na laging maipakita ang kababaang loob. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli, maraming salamat po ulit sa bawat isa po sa atin.